piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa, at naway ang kapayapaan ng Diyos ay sa inyong mga tahanan po habang tayo ay nagbubulay-bulay ng kanyang salita. At bago po tayo magpatuloy sa ating munting pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. O Diyos, sa araw na ito, patuloy ka naming pinapasalamatan, pinupuri at sinasamba. Lord, ang aming mga puso ay patuloy po namin idinudulog sa inyo ngayong araw na ito upang hilingin muli, Panginoon, na matanggap po namin ang nakalaang pagpapala po para sa araw na ito. Hatid po ng programa na alam po namin nang galing sa inyong puso. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin ay makatanggap ng biyayang ito sa aming mga buhay habang kami po ay nag-aaral sa sandaling ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, sa ngayon po ay, alam niyo po, nakita ko po sa Biblia ang isang napakalaking hangarin ng Panginoon. Alam niyo po, kung merong isang pinakamalaking bagay na nais ang Diyos dito po sa ating panahon o maging sa mundo ngayon, ay walang iba kundi ang walang mapahamak, kundi ang lahat po ay maligtas. Kaya nga po, nais ko pong magbahagi dahil ito rin po yung napapanahon na ating pong isinusulong sa ating iglesia, yung pong tinatawag na household salvation. So kung kayo po ang tatanungin, mga minamahal na tagapakinig, meron pa ho ba tayo mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala o tumatanggap sa ating Panginoong Hesus ng bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas? Napakahalaga po pala na ito po ibigyan din natin ng pagtutuon ng ating pansin dahil siguro ayaw naman po natin na pagdating ng araw ay merong maiwan sa kanila dito at alam po natin na sinasabi po ng Biblia na tiyak babalik ang ating Panginoon at ipagsasama niya po sa kanyang piling sa buhay na walang hanggan ang lahat ng mga kumilala, tumanggap at sabi nga po ng John chapter 1 verse 12, naging mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, nais ko po ibahagi yung magandang balita sa aklat po ng Gawa, chapter 16, verse 31. Sabi po dito, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ito po ay mga talata na nasabi doon sa isa pong nagbabantay ng kulungan nung sila Apostol Pablo at ang kanyang kasamang si Silas ay napiit dahil po sa pangangaral ng salita ng Diyos. At nung gabing iyon, sa halip na sila ay magmukmok o malungkot, sila po ay umawit at nakita po natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa lugar na iyon. Dahil sa lugar po na iyon, na kung saan isang kulungan na po at ang mga naroon po ay talagang mga taong pinaparusahan, ay kumilos ang Diyos upang may maligtas at wala nga pong iba, kundi ito po yung tagapamahala ng piitan o yung jail guard. Ang sabi po sa kanya, dahil nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Diyos, nung anong sandaling yon, lumindol po ng malakas at bumukas daw po yung pintuan ng kulungan. At nung siya'y akmang magpapakamatay na dahil ang alam niya, ang akala niya ay nakawala na yung kanyang mga binabantayan, ay biglang nagsalita si Pablo na huwag mong gawin iyan, narito kaming lahat. Kaya sa manghapon itong nagbabantay na ito, tinanong niya, anong dapat kong gawin? At yun nga pong binanggit sa kanila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at hindi lamang ikaw, kundi ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. So believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. Yan po. At kagaya po ng binanggit ko kanina, talagang gustong lahat sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4, gustong ng Diyos na maligtas po ang lahat ng tao. Lahat ng kasama natin sa ating pamilya, yung ating mga unsaved loved ones, at yung ating mga friends, mga kaibigan, associates, yung mga nasa paligid natin,
ano po, wala pong gustong mapahamak. Sabi nga po kanina ng isa po nating leader, sabi nga, meron daw nagsabi na si Lord na lang ang humayo. Si Lord na lang ang magdadala ng mga tao sa simbahan. Pero alam niyo po, tungkulin po natin, ano po, ang sinasabi po sa salita ng Diyos about the Great Commission na go and preach the gospel. Pangaral natin at abutin po, gawin po daw nating alagad ang lahat ng mga tao at turuan silang sumunod sa sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mga tinuturo niya. Sabi nga niya, napakalaking pangako at lagi ko pong pinangahawakan niya na pag ginagawa po natin ito, na po ay sasamahan daw niya po tayo hanggang sa wakas ng panahon. Okay, praise God. Alam niyo po, sabi nga po nung isang mangangaral, ano po, na kung meron mang daw mapupunta sa impyerno, hindi siya papayag na ganun-ganun lang mangyari yun. No? Sabi nga po ni Charles Spurgeon, over my dead body. No po, kung may gagawin mang kalapastanganan ang diablong Satanas upang hatakin ng mga tao, dalhin sa kanyang patutunguhan, sabi ni Charles Spurgeon, hindi ako papayag. No? At alam kong tayo rin po lahat, ano po, ay gusto natin na lahat ang ating buong sambahayan ay maligtas. Praise God. Kaya nga po, kung meron nga pong mga may plano, no? Alam na po natin ang plano ng diablong Satanas to steal, kill, and destroy. No po? At dalhin pa tayo, no po? Sa lugar na kung saan ay doon po tinatawag na walang hanggang kapahamakan. Pero hindi po tayo papayag na hindi po natin nabibigyan ng babala at na ipapanalangin ang mga mahal natin sa buhay at ang mga taong ibinibigay o pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin upang sila rin ay makatagpo ng kaligtasan, makatanggap ng kaligtasan sa ating Panginoong Jesucristo. Alam ko po sa bawat isa po sa atin na talagang tinanggap na nila, sinuko na natin ang buhay natin sa ating Panginoon, damang-dama po natin ang kabutihan ng Diyos at kung anong ginawa niya sa atin, nagkaroon ng kabuluhan ng ating mga buhay. Kaya po ito naman yung panahon para ibalik natin sa Panginoon ang kabutihang loob niyang ito. Naway magamit din daw po niya tayo para ipahayag ang mabuting balita at madala. I-depopulate natin ang impyerno at ang lahat ng populasyon na nais ng Diyos makarating sa Kanya ay magabit po nawa tayo. Kaya purihin ng Panginoon. Maaaring nandiyan po na mga co-worker, acquaintance, member, friend. Ako po, lalong-lalo na kung itong mga linggong darating po sa mga pagtitipon, sama po natin sila. Pero unang-una nga po sinasabi dito, dapat daw po natin silang ipanalangin. Okay? So, lalong-lalo na po, mahirap po talaga mag-share minsan dun sa mga taong talagang sila pa mismo yung talagang pinakamalapit sa atin, yung mga close emotional ties. Ano po? Dahil minsan kasi sinusuri rin nila ang ating buhay, kaya napakahalaga nga po na mamuhay tayo sa kanilang harapan ng isang Diyos, isang makadiyos na pamumuhay. Sa pamuhay po natin, yung mga salita ng Diyos na natututunan natin upang sa gayon, makakakita agad itong mga taong ito ng katibayan ng salita ng Diyos na totoo ang sinasabi ng Panginoon na may pag-asa, may pagbabago, at may pagpapala talaga ang nabubuhay kasama ang ating Panginoon. So, kailangan daw po natin silang i-evangelize na po. Pray that God would change their hearts and open their eyes to the truth of the gospel. Buksan daw po yung kanilang paningin. Ano po? Alam po kasi nangyari sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan po yung nangyari. Binulag daw po sila ng sanlibutan ito. No? Kaya dapat po bahagi po natin talaga na ipanalangin sa ating Panginoon na mabuksan. Kagaya po ni Lydia sa Book of Acts, di ba? No, siya po isang relihiyosang tao, pero nung binuksan ng Panginoon ang kanyang paningin, spiritual na paningin, siya po ay kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy po nating malakas na po at hindi nahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos sa kanila.
So, kaya nga po, sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 15, no, lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. So, kaya yun po, we must live a godly life. So, tatlong bagay po, yung nais ng Panginoon na alalahanin natin upang maging gabay ito, na ang ating mga puso ay maituon din na mag-win ng ating mga minamahal at mga tao upang tanggapin si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Number 1, pray for them. Number 2, witness to them. And number 3, live the Christian life. At sa ganito pong paraan, sa ating patuloy na pananalangin, ako pinaniniwala itong mga darating na araw, buong sambahayan po natin ay tatanggap sa Panginoon. Kagaya ni Joshua, ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya yan po, yung ating mensahe ngayong araw na ito. At kung meron pa po tayong mga mahal sa buhay, na nais nating madala sa Panginoon at kakilala, tayo po'y dumulog sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga ikaw ang tagapagligtas ng sanlibutan. Panginoong Hesus, dahil gayon na lang ang pag-ibig mo sa sanlibutan, Panginoon, nang sino mang manampalataya sa iyo ay di mapahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya itong araw na ito, Panginoon, damang-dama namin, Lord, ang pag-ibig mo sa aming mga mahal sa buhay. Nais mong gamitin kami upang paalalahanan sila na, Lord, ikaw ang Diyos ng tunay naming kailangan sa buhay na ito. At ikaw ang tunay na magiging hangganan ng aming susunod na buhay, Panginoon, kung pipiliin namin ang maging para sa iyo. Kaya Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pananalangin at Lord, sa lahat ng mga tao na nais mo, Panginoon, na makarating, Panginoon, sa pagkakakilala sa iyo. Lord, ipaalala niyo po silang lahat at kami makikisa sa iyo, Panginoon, upang abutin sila, ipadalangin sila at makasama sila sa paglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa bukas na kalangitan, Lord, ng pag-abot sa mga taong ito at pagpapala rin sa bawat isa sa amin na sumusunod sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus, at ang lahat ng mga susunod sa Diyos sa Great Commission ay magsabi po ng Amen and Amen. God bless you po and Shalom.